Hallelujah, Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating inulog. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ng mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Paano kung ibig kong upahan ng nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Minsan may mga maririnig tayong komento o di kaya ay pananalita ng sinasabi, "Bakit ka pa lilipat sa banig kung ikay nasa kama na?" Para bang nasa mataas ka ng pwesto ay bababa ka pa. Pero para sa iba na mas komportable ang banig, mas presko ang banig, pwede nilang sabihin, "Bakit hindi?" O di kaya, para sa mga tao na mas gusto yung pwesto ng kama, yung lambot ng kutsyon, magtatanong din sila, bakit nga ba kailangan lumipat? Iba't ibang dahilan na pwede nating isipin, pero meron ding paalaala sa atin, o di kaya ay para bang may ipinapamukha, itinuturo sa atin.
At ano ho iyon? Pagdating sa mga pagpili, pagdating sa mga bagay na pinipili natin, laging may kakulangan yung pagpili natin. Hindi perpekto yung mga pinipili natin. Gaya ng ating unang pagbasa, ganun yung sinasabi ni Jotam sa bayan ng Israel. Narito ang Diyos bilang inyong hari, bakit kayo pumipili ng hari na iba? Narito na ang Diyos na bilang hari ninyo, bakit mas pinipili niyo pa ang tao na mamumuno sa inyo? Narito ang Diyos na binyong pinuno, bakit para sa inyo mas matimbang ang tao? Mas matimbang ang katulad ninyo. Mas matimbang para sa inyo ang isang maghahari-harian sa inyo. Yun yung pinapaalala ni Jotam sa bayan ng Israel. Ano ba yung pinipili ninyo? Nasa magandang lugar na kayo, nasa magandang pwesto na kayo, pero mas pipiliin nyo yung magpapagunaw sa inyo. Diyos na ang namumuno sa inyo, pero mas gusto ninyo na ang tao ang mamumuno. Paalaala din sa atin na sa mga pinipili natin, laging may kulang. Laging hindi perpekto. Gaano man kabuti, gaano man kaganda, may mga pagkukulang yung mga pinipili natin. Kaya nga, kapag may narinig kayo, sinabi ng isang binata o ng isang dalaga, siya ang perfect choice ko. Huwag kayong maniwala, hindi totoo yan. Dahil sa bawat pinipili natin, merong kulang. Sa mga pagpipili natin, hindi perpekto. Bakit? Dahil limitado yung ating kaisipan, limitado yung ating damdamin, limitado yung ating kamalayan, at pinipili lang natin ang mga bagay-bagay na naaayon at makakabagay para sa atin. Yun yung ginawa ng bayan ng Israel. Naghahanap sila ng hari dahil hindi nila makita ang Diyos na kanilang hari, ang kanilang tunay na hari. Pero kung ang mga pinipili natin na hindi perpekto, kung ang mga pinipili natin ay may pagkukulang, anong dapat nating gawin? Kung meron tayo mga pinipili, kung may kalayaan tayo sa pagpili, tandaan din natin na ang Diyos meron ding pinipili. Ang Diyos meron ding pagpili. At kapag tayo'y tinawag, yun din ang pagpili niya sa atin. At kapag ang Diyos ang tumawag, Diyos ang pumili, yun ang perpektong pagtawag, yun ang perpektong pagpili. Dahil hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang mga pinipili. Nasa tamang panahon, nasa naaayon na dahilan, nasa saktong panahon, ang kanyang pagtawag at pagpili. At yun yung pinapaalaala sa atin ng ating ebanghelyo. Walang nauuna o walang nahuhuli pagdating sa pagtawag ng Diyos. Walang nauuna o nahuhuli kapag pinili ng Diyos. Para sa Diyos, anuman ang panahon, yun ang tamang panahon. Yung nang takdang panahon, yun ang nararapat na panahon. Kung titingnan natin yon sa kamalayan natin, kung huhusgahan natin yon sa pamantayan ng tao, talagang mag-iisip tayo, bakit yung mas mahabang nagtrabaho, kapareho lang nung mas konti ng tinrabaho. Pero tandaan natin yung mga unang salita na sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ang paghahari ng Diyos ay tulad nito. Hindi paghahari ng tao. Ito ang paghahari ng Diyos. Ganito ang mukha ng paghahari ng Diyos. Sa tingin natin, may nauunang tinatawag at may nahuhuli. Pero para sa Diyos, walang nauuna, walang nahuhuli. Lahat nasa tamang panahon, lahat nasa takdang panahon. Kaya, ang paalaala din sa atin, ano man yung ating pinipili, gaano man ito kakulang, sana
ipantay din natin ito sa pagpili ng Diyos. Ipantay din natin ito sa pinipili ng Diyos. Ipantay din natin ito sa kalooban ng Diyos. Upang sa gayon, yung kagustuhan natin at yung kalooban din natin ang siyang magtutugma, ay tutugma din sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. At kapag nagtugma ang dalawang kalooban na yon, gaano man kakulang yung ating kagustuhan, gaano man kakulang yung ating pinipili, sapat na yung kagustuhan at kalooban ng Diyos ang siyang magpupuno para doon.